Ano meron ngayon? Magre-rehome tayo ngayon. I-rehome na natin si... Yan. Saan ang mata? Saan ang mata? Walang mata. Walang mata. Eh, bibili ng ng walang vaccine, delikado po yun. Diba? Okay lang, kung gusto niya talaga, wala problema doon. Pero, wala kayo maninis eh. Kung nagkaroon ng problema, alam niyo naman kung saan galing yung mga yan. Okay, good afternoon po. Date check tayo, November 18, 2023. Ano meron ngayon? Magre-rehome tayo ngayon. I-rehome na natin si... Yan. Saan ang mata? Saan ang mata? Walang mata. Walang mata. Grabe. Eto, ipasok na yan si Natoy. Ako si Natoy. Na mahal ka. Okay. Si Madam ay taga San Andres, Bukid, Manila. Kaya medyo mahaba-haba na naman yung biyahe natin. Siyempre, daan na naman tayo ng Mindanao Avenue. Bago magkubaw, kakanan tayo, 'di ba? Isabi niyo muna pala. Bago magkubaw, ayun. Kakanan tayo, San Juan, Mandaluyong, diretsuhin natin, doon lang naman ang San Andres. Okay, mga boy. Let's go. Peace. Okay. Good afternoon, mga boy. Palabas na tayo ng Mindanao Avenue. Kung dati, paglabas natin sa Mindanao Avenue, ay pinutol na natin yung video natin. Ngayon, bubuksan natin. Bubuksan natin siya kung nasa kalsada tayo. Ang oras natin ngayon ay 5:10. Malaki. May malaki. Ang hilig kasi dumaan kasi dito. Napakalaki. Kaya hirap. Uy, si Lee Min Ho. Si Lee Min Ho. Yan, medyo maluwag. Sobrang traffic nung dating dumaan tayo dito natin home tayo. Ngayon, sobrang luwag. Kakaliwa tayo kasi we'll make it U-turn in that area. Okay. Medyo late na tayo kasi ang usapan talaga namin ay alis ako ng 4 o'clock ng hapon. Sabi ko kay Madam. Pero nakaalis na yata tayo anong oras na. Kasi nagsundo tayo kay Mrs. Si Mrs. galing pa ng Baguio. Kala ko maaga makakarating. Pero dumating naman siya before 4. Pagdating natin doon sa bahay, hindi naman ako basta-basta umalis. Siyempre, nagmerienda muna ako ng mga pasalubong. At baka maubusan ako. Diba? Medyo maraming sasakyan dito Hindi nga traffic, pero ang lalaki. Wang-wang. Ayun nga, i-rehome na natin si pangalan nito, si Natoy. Si Natoy na mahal kayo. I-rehome na natin siya. Nandito ka talaga, hindi pwedeng hindi ka makapagpabilis dahil ang mga kasabay mo mabilis. Nakakaabala ka sa kanila. Ngayon, kung mabibilisan, pwesto ng gitna. Pwesto ka ng siyempre, si Kuya Gilbert nyo, Gilbert. Nalolo ko pa itong aking side mirror sa kaliwa. Nalulus.
Hindi pa naman ako sanay na walang ano kasi syempre ang kaliwa kung saan dyan tayo tumitingin. Malay nyo may mga umu-overtake sa atin at o-overtake din tayo. Pag nagkasabay kayo, edi wow, medyo gagabihin tayo. Sure to sure. Dahil alam niyo naman sa itong oras, kahit na Saturday, marami iba mga nagtatrabaho ay walang pasok. Usually mga office, Friday lang ang pasok nila, kaya may tinatawag silang Friday night. Kasi sa week na yon, yun yung last day nila para sa work. Then Friday night, alam niyo naman, hang out. Diba? Pero yung iba, syempre, may pasok ng Saturday. At ngayon yun, uwian nila kaya. Diba? Kaya medyo masikip pa rin yung mamaya-maya. Kaya diretso tayo hanggang Trinoma. Kakaliwa tayo pagdating natin ng Trinoma. Bukas pala, alam na, Grotto Pet Market Day. Diba? Kaso parang ganoon pa rin. Dalawa na naman ang dala namin. Kasi ayaw, nakaraan na, 3 dala namin eh. Diba? Sino ba yung madala ko nung nakaraan? Si Pangit, ang aking leader. Si Noli sa Casimilo. Diba? Tapos, ay benta namin si Pangit at si Nino. Nakakuha naman kami ng isa na ngayon ay si Nice nga. Ayan, babalik na naman si Nice din bukas. Kasi hindi pa nakukuha si Nice. Si Nice pala, pinabet natin sa legit. Yun pala mga boy, na siguro simula sa, ayun, pag labas tayo palagi ng legit bet record, yung gagawin natin. Diba? Kaya kahit na makita natin sigurong tira ng yon, ng breeder, okay lang, siguro okay lang pag alam ko talagang totoo. Sure ako. Pero pag hindi sure, mga boy, kahit napapagastos ako, okay lang. Kasi nakakaawa yung dog. Lalo pag natatambay sa'yo, tapos nadala mo ng pet market, wala palang walang vaccine. Alam naman natin na may mga ganun talaga. Nasabing meron, wala naman talaga. Sana sa mga kagaya nating mga alam nyo na, ang totoo tayo. Diba? Hindi lang dahil nagsisinungaling tayo para hindi na mabawasan yung presyo, kundi kawawa yung aso. Kasi kung sinabi mo yung totoo, di nabaksinan tuloy. Diba? Hindi yung asang meron, nakikita na lang, bigla na lang hindi na, tinamaan na pala. Diba? Walang protekta eh. Walang proteksyon. Diba? Mas kawawa din yung lalo na yung tinatawag natin pasalo. Kawawa. Kasi yung sasalo, lalo na kung may ingatang pangalan niya masisira eh, hindi naman sa'yo. Hindi naman din sa taong yun na nagpasalo, na hindi nagsabi ng totoo. Diba? Ganda yung pare-pareho tayong naghahat ng buhay ng maayos. Ayun, kung mura talaga yung binibenta o pinapasalo, hindi totoo na wala pang vaccine yan. Kaya nga mura yan eh. Diba? Pero doon sa mga kagaya at mga mga boy, yung mga bumibili ng mga pet sa mga pet market o kahit hindi sa pet market,
Be-sure nyo po na may vaccine yung mga kinukuha nyo mga pets, ha? At doon kayo sa mga tao, sa mga breeder at sailors na nakikipag-usap, hindi yung pag nagkaroon ng problema, kukontakin, hindi na reply, di ba? Pag nagkaroon ng problema, wala na, workit nakabenta na, kumita na, walang pakialam, di ba? Natin tangkilikin yung mga ganong ano, mga breeder at sealer, di ba? Tapos, check nyo yung ano, yung pet record, kung yun ba ay totoo, ano, breeder shot or lead vet ang vaccine. Kaya bibili ng ano, ng walang vaccine, delikado po yun. Di ba? Okay lang, kung ano, gusto nyo talaga, walang problema doon. Pero, kayo maninis eh. Kung nagkaroon ng problema, alam nyo naman kung saan galing yung mga yan. Doon sa pet market, eh, ang dami-daming aso doon. Diba? Hindi pa sila protektado. Kaya, maaaring isa sa mga tsempohan sa'yo, yung medyo mahina-hina, kasi hindi naman yan basta-basta tatama, mararamdaman ninyo eh. Mga ilang araw yan bago lumabas, hindi nakakain, manghihina. Siyempre, pag di na kumain, manghihina yan. Kabahan na kayo ng mga 2 araw, di na nakakain yan. Ako, yan na yun. Try nyo rin mag-research, magtanong-tanong talaga. Kasi minsan yung mga, lalo pag sinasabing breeder shot, check nyo yung mga, baka hindi naman talaga totoong seeker yun. Para hindi tayo magkaroon ng problema dahil sabihin natin, nakamura nga kayo, pero libo pa rin naman ang usapan doon, di ba? Kahit nakamura kayo. Nabibili pang 900 na aso. Wala naman, di ba? Pag 1,000 na yan, alam na. Masakit ko sa bulsa. 1,000, ilang kilong bigas yan. Di ba? Baon na ng mga bata yan. Ngayon, napupunta sa aso na bandang muli, 3 araw. Mamatay. Di ba? Sayang ang pera, kawawa ang dogs. Eh, ayun, nakikita nyo na yung ano yan, train, dinadaan ng train, di ba? Nadaanan ng train, wala pa palang dumadaan dyan kasi ginagawa pa nga yan. Yan na yung banda dyan na yung Trinoma. Nakaliwa tayo. Pag kumanang ka, north yan. Pag dumaretso ka, loob na ng area ng Trinoma, which is my parking area sa loob. Nakita nyo to, banda dyan. Yan. Yan yung ginagawang, anong tawag doon? Subway. Yan o. Yung sa ilalim ng daanan. Gandang project yan. Kaso mukhang matagal-tagal pa yan. Matanda na yata ako bago ko nakita yung tapos. Okay. Pag sanang umulan, hirap talaga, no? Ito mahirap. Kahit nagmumotor po, mapakahirap. Pagkakamali, makasanggi. Eng-eng, bayad. Sana bukas, no? Baka isa man lang. Isa lang, okay na. Pag sabi ko nga sa inyo, maswerte na yung isa. Saan nga wala? Okay. Kung mahaba pa yung pila, patayin ko muna mga kuya. Kaya ang kuryente. Kaya ang kuryente. Kaya ang battery. Okay. 11 na yung bilang sa traffic light. 7,
6, 5, 4, 3, 2, 1. Medyo kaso lang, sobrang bagal. Ayan. Nasa 36 na pero hindi pa ako maandar. Ayan na. Bilis, abot tayo. Hala, 20 na. 27, 25, 23, 22, nako, 22 na, 21, nako. Abot tayo mga boy. Yan, 14, 30, max. Ayos. Alam niyo yung mga building na yan, yan ay ano ng Ayala. Ayala Mall. Tibay ng pagkakagawa dyan kasi yung mga tipong ano yan eh, buhos talaga. Hindi yan yung mga tinatawag natin ano, yung bili na mga naka-build na. Hindi, buhos talaga yan. Bandang kaliwa natin, Veterans Hospital. Veterans Gold. Nahihimik na si ano si Natoy kanina, ang hingay niyan. May bago na naman siguro siya. Kasi nung nakaraan lang bumabiyahe siya ng mahaba. Tapos ngayon, biyahe na naman siya mahaba. Okay, kakanan tayo rito. Pag dumiretso tayo niyan, circle yan boy. Circle. Kakanan tayo rito. Dadaan tayo ng crossing ng Quezon Ave. Tapos sunod East Avenue. Darating ang panahon, yung mga nakatira dyan, mawawala kasi parang tatayuan ng building yun. Dumadaan ako dito mga boy pag nag-aapon tayo ng gabi sa pag-pet transport, pagre-rehome, walang tulugan dito. Alas 12, alauna, may mga bata pa sa labas dito sa kalsada. Diba? Malapit to, diba, sa Children's Hospital. Okay. Mga boy, malapit na ang Pasko. Kamusta naman? Malapit na naman matapos ang taon na to. Ano meron? Nagkaroon ba tayo ng ano? Natagdagan ba yung pera natin sa bangko? Natagdagan ba nating kaperahan? O, tama lang nakasurvive ng 2023 na naman. Pagdating ng 2024, tama na lang din makasurvive ng 2024. Sana wag po tayong ganon mga boy ha. Ay target tayo lagi. Target namin ngayon ni Mrs. Ito nga kasi nga, diba, ngayon lang din naman ako nagsimula mag sellers ng aso. Yun, kahit paano, yun. Para yung bagong negosyo na naman yung na-build namin itong taon na to. Ito nga yung pagiging sellers ng aso. Wait lang ha, patayin ulit natin dahil sayang ang battery. Okay, andar na. Kaso lang, ayan tumuloy pa rin sila. Kasi dun sa traffic dun sa may EDSA. Lalagpas na tayo sa crossing na to. Punta tayo ng East Avenue. East Avenue. Tayo sa National Power Corporation. Ang kanan ko. Okay. May kinakainan kami ni Mrs. dito, napakasarap at mura. Dito sa bandang kaliwa. Tapat siya ng pako ng PNB.
Sikat siya kasi nabablog yan. Andyan yung paksiw na yung sinampalukang ano, sinampalukang baka. Ay, grabe, sarap. Makain kami dyan ni Mrs. Pero pag ako lang, ayaw ko. Gusto ko kasama si Mrs. pag kumakain ako sa mga ganyan. Pag ako lang, kakain lang ako dyan sa kanto. Sabi na kapag nasa biyahe ako, hindi ako palakain. Ay, mag-inom lang tayo ng energy drink. Ayun nga mga boy, sana taon-taon meron tayong target, di ba? Hindi yung tama lang na meron tayong makaraos tayo. Sayang yung taon, di ba? Ganyan kami lagi ni business, pinag-uusapan namin yan. Itong taon na to, nagit ba natin yung target natin? Target nga namin, ito ay naging kapag nakapag-build na naman kami ng panay-bagong negosyo. Uy, panay-bagong negosyo, ibig sabihin may existing. Yes, mga boy, meron. Pero hindi ko na pwedeng sabihin yan. Diba? Basta every year, merong target. Nagsimula yung ganyan naming mindset ni Mrs. Yung time na bumalik kami dati sa trabaho namin. Yung una naming trabaho na kung saan, hindi naman una, kung saan kami nagkakilala ni Mrs. Doon yun. Tapos nawala nga kami, syempre, dahil sa mga dahilan, kung ano man yun, amin na yan. Nung bumalik kami ng 2012 doon, usap kami ni Mrs. Sabi ko, sakripisyo muna tayo, kailangan muna natin ipaalaga sa iba yung ating mga anak kahit medyo maliliit pa talaga kasi hindi pa nag-aaral yung mga anak ko mga panahon na yun eh. Kaya pasok tayo kasi kailangan natin nakakuha ng bahay kahit mortgage lang, kundi pag-ibig, ganun. Yun nga, nakapag-usap kami dito. Nakabalik kami ng 2012, press kami the same time. Nag-resign din ako sa work ko noon at bumalik din ako kasi sa dati kong work mukhang hindi ko kakayanin nakaganon-ganon doon. Kaya siyempre para magkasama na rin naman kami ni Mrs. kahit na hindi naman kami magkasama sa opisina, parehas kami ng trabaho doon. Namiss ko rin yan kasi yung trabaho na yan. Yan nga, 2013, 2012, natapos yung 2012. Then 2013, yan, kinuha namin yung bahay namin. Pag-loan na sa account ko yun, sa sarili kong account sa Pag-ibig. Ngayon, noong 2013, nakakuha kami nga, yung ginamit namin dun pang papagawa, yung naming 13 month pareho. Kasi nga, nakuha ko yon ng mga October, napunta sa amin ng October yan. Ibig sabihin, pwede na namin ipaayos. Yung skeleton yon sa loob din ng subdivision na inuupahan. Yung subdivision na yun, doon kami nangupahan, doon din kami nakakuha ng bahay. Yon. Tapos, nakuha ko nga siya ng October, ginagawa namin ni Mrs. nung nakakuha kami ng 13 month noong 2013. Ginawa namin bahay kasi skeleton lang siya. Tapos, 2014 naman, dahil sabi ko, ako napakinabangan ko yung pag-ibig ko. Bakit kaya kay Mrs. hindi namin i-try? Oo, try din namin yun. Try namin na kumuha si Mrs. ng panibagong bahay. Doon din sa mismo sa subdivision namin. And then, thanks God, dahil nakuha nga din namin, kagandahan nun, medyo mataas yung approve sa amin ng Pag-ibig dahil na tapos lagpas dun sa bahay na kinuha namin. Ngayon yung sumobra dun, yun naman ang ginagawa namin ng second floor ng first house namin. Tapos iba dun, syempre ginagawa din namin yung kinuha ng Mrs. Ayun, yun nga, ginawa namin doon, pinaupahan namin. Yun naman ang nagpupa noon, yung nagbabayad ng hulog namin sa Pag-ibig. Sobra pa nga kasi yung upa ganito, tapos yung bayad namin sa Pag-ibig monthly is maliit lang naman. Diba? Ayun,
magkakaroon ulit kami ng pangatlo. Yun naman ang target namin ng 2024. Matapos namin yun, matapos namin mabayaran yung down payment at makuha naman namin ng 2024. Yun ang target namin dalawa. Kahit na kami ay puno na, kahit kami ay baon sa utang, lagpas na sa amin yung utang namin, ay nagpapaaral din naman kami ng dalawang private school. Sabi ko nga sa inyo bihira sa mga taong walang utang talaga. Dahil nga galing ako sa microfinance, merong nabuo ko yung salitang pag may utang ka, masipag ka eh. Pag wala kang utang, tamad ka eh. Wala ka naman dapat bayaran eh. Diba? Eh pag may utang ka, isa ka ngayon kasi, di ba, mga bagay ngayon. Pag may gusto ka, hindi nadadaan yan sa hindi nadadaan sa ipon. Naniniwala ba kayo doon? Oo. Halimbawa, gusto mo magkabahay, iipon ako. Ang tagal nun, boy. Ang tagal nun. Paano ka magkakaroon ng bahay? Gaano ba ka laki? Lupa pa lang, di ba? Ayun, meron ka naman pag-ibig, di ba? Kaya nga tayo may pag-ibig minsan, pag-ibig na, ayaw ka pag-ibig na pag-ibig pa, di ba? Inuhulugan monthly. Ito yun. May mga gamit kang gusto, kagaya ng mga cellphone, di ba? Inuutang, binabayaran na lang. Kasi na, pag may pag-iipunan mo, minsan yung ipon mo nagagalaw. Yun ang problem. Kaya minsan may mga bagay na minsan it's better na utangin mo muna. Bayaran mo na lang. Diba? Hindi nadadaan sa ipon. Ay, nabutan pa tayo ng red light. Ako, ilan na kaya yung battery ng ko? Mahaba-haba na naman ang kwentuhan natin. Daldal talaga ni Kuya Gilbert. Hindi na uubusan ng kwento. Ganun lang mga boy. Lagi yung lagi yung nakuha ko lang din yung ganyang salita. Yung isa kong kasamaan sa trabaho dati. Sabi niya, this year, ito gagawin ko. Sabi ko, sir, paano mapag-hindi mo napaka-imposible? Sabi ko, napakakit siya ng gano'n kalaki. Sabi niya, this year, next year, bago matapos ang next year, sabi niya, magsi 6 digit ang pera ko sa bangko. How 6 digit? Sabi ko, laki na na. Sabi niya, hindi lang 6 digits, sir. Yung unangan nung sir, 9. Ibig sabihin, 900,000. Yun na, di ba? Sir, paano ko gagawin yun, sir? Ang hirap doon. Yun ang challenge doon. Doon ako nabigla challenge. Oo nga pala, ibigay ka ng target. Siyempre, yung hirap-hirapan mo na. Parang hindi mo makuha yung 100% na gusto mo. Hindi na masama yung 90% or 80%. Kaya, konti na lang yun. Diba? Kaya, kung kaya mga boy, tatarget tayo palagi. Huwag yung sapat lang na nakakakain tayo ng 3 beses, diba? Oo, sa iba pangarap na yun. Pero sa atin din naman pangarap yun, talagang natural lang. Sa ginagawa natin, makakain tayo ng 3 beses, tapos susumikap naman tayo. Pero syempre, hindi yun sapat dun lalo na tayo, diba? Tinatanggal natin ang pagiging toxic, family toxic culture, parang ganun, di ba? Yung bang inaasahan ng mga matatanda yung kanilang mga anak na suportahan sila, di ba? Kaya hindi nila kaya makapagtrabaho,
Tinatanggal na natin yan mga boy. Papunta na kasi tayo doon. Siyempre, alam niyo naman ako, nasa 40 plus na ako. Lapit na tayo kung saan. Habang, sabi ko nga namin ni Mrs. nag-usap kami. Eh, never sumagi sa isip namin mga boy na kaming dalawa ng Mrs. ko. Never namin sumagot sa isip namin na pag nakapagtrabaho yung anak natin, giginhawa na ang buhay natin, kahit paano matutulungan na tayo, kahit paano siguro mabibigyan tayo ng ganito, hindi natin siguro kailangan magtrabaho dahil sila naman ang bahala para sa atin. Never namin naisip yun. Sa totoo lang, sa totoo lang mga boy. Never namin nasa isip yun. Nagmamadali kami makatapos ng mga bata para magkaroon kami ng panahon naman namin sa sarili. Yun ang gusto namin. Diba? Pero syempre, in that time na matapos na sila, syempre matanda na kami nun. Diba? Matanda na kami nun. Hindi naman matanda, kumbaga, na rin, may kaira na rin. Kaya malayo man, kahit na nagsusumikap kami dalawa para makatapos ang pag-aaral ng mga anak namin, nagsusumikap din kami na gumawa ng bagay na bandang huli, yun matitira sa amin. Kasi kahit anong gawin mo na determinado ka na magtrabaho, gawin ng lahat. Kaya ko pa, malakas ko. Hindi na kasi andun yung hinihila ka na ng katawan mo dahil edad ka na diba? At kung makapagtrabaho ka man, hindi na ganun kalakas. Hindi na ganun ka talaga, diba? Kaya kami nag-iisip-isis. Pagdating ng panahon na hindi na namin kaya, yan yung pag-sailors ng aso na yan, syempre, gagawin pa rin namin yan dahil syempre, nakakatuwa talaga, diba? Bukod sa aming dalawa, may mga aso kami mga makukulit na daig pa mga tao pagka nakinarte sa buhay. Diba? Gusto namin yung kahit paano tumatanggap na lang ng pera. Alam niyo ba kung anong negosyo yun? Malaking puhunan yun. Pero hindi mo basta-basta mababawi at walang tubo din, boy. Diba? Walang tubo yun. Okay mga boy, stop muna tayo ang video dahil baka dumating sa place na ulobat ako. Andito na ako ngayon sa Aurora Road. Nakaliwa ako banda doon bago mag-crossing sa may SM. Ano ba yan? Basta SM North yata yun. Basta bago mag-SM, nakaliwa ako papuntang San Juan. Okay mga boy, nandito na tayo sa Road ng Domingo, San Juan. Nasa San Juan na po tayo. Bandang kaliwa ko ang Pure Good San Juan. Bandang kanan ko ang City Hall ng San Juan. Diba? Kung saan minsan nagsabasaan pag fiesta nila. Ilang beses na ako nabasa din dito mga boy. Mapipikon ka na lang pero wala akong magagawa. Ay, abutin tayo ng green kasi kakaliwa tayo yung boy. Papunta tayo ng Kalentong. Kaya sana makakaliwa pa ako. Ayan na, nakaliwa. Tingnan natin yan mga boy. Nakaabot tayo. Salamat. Kasi nung na-assign ako sa trabaho, hawak ko tong ano ba to? Yung branch na to. Actually, ang binuksan kong branch kasi ibang kumpanya ako noon. San Francisco del Monte.
doon sa Quezon City. After nun, nalipat ako dito. Dito banda ako nalipat. Nahawakan ko to siguro ng almost 3 months bago ako bumalik sa trabaho. Yun nga yung bumalik ako ng 2012 so sa trabaho kung kailan kami nagkakilala ng business. Paikot-ikot din ako sa lugar na to. Meron akong laging kinakainan dito na siopaw. At kumakain pa rin naman ako mga boy pagka napapadaan ako dito. Yun nga lang kadalasan kasi siyempre gusto kong kumain pabalik na eh. Kaso lang madalas sarado na kagaya na nakaraan. Nag-rehome tayo, di ba? Nag-rehome tayo. Dumaan ako dito. Sarado na siya. May shortcutan dito sa kaliwa. Yung kaliwa na yan, Green Hills. Kaliwa yan, Green Hills. At pumasok ka dyan, dire-diretso mo lang yan, Green Hills ka. Siyempre, pag diniretso mo yung way ng Green Hills, papasok ka naman ng Ortigas. Kalimutan na sa dulo ng dila ko ang lugar na to eh. Kalimutan ko na talaga mga boy, pasensya na. Okay lang ba kayo na palakwento ako pag nag-drive ako? Kahit ako, yung pag nagkasama ko si Mrs. Yung iba, nakapokus sa pag-drive. Hindi nagsasalita, dilat na dilat. Ako hindi. Mas nakakapokus ako pagkakausapin mo ko. Kasi pag gano'n ng sitwasyon, madali akong antukin. Lalo pag long drive, kaya ako nagsasound. Eh minsan, pag nagsasound naman ako, minsan, aantukin, hindi naman ako. Kaya gano'n ako eh. Imbis, nailimig, walang ibo, nakatitig lang doon sa road, focus pag sa pag-drive. Yun talaga, ako hindi. Kaya pag nag-drive ako, ng long drive kasama ko si Mrs., iahatid ko. Sabi ko, kausapin mo ko. Kwentuhan tayo, tatlukuhan. Kasi aantukin ako. Pero pag hindi talaga kaya, ihinto siya. Pagkapwa na kami inaantok. Okay, malapit na tayo sa Kalentong. Mga boy, yung crossing ng Kalentong. Grabe yung baha dito mga boy. Yung 7-Eleven na yan, hindi lang malakas yan pag hindi baha, matagal nang wala yan siya. Lubog yan mga boy, kalahati yan. Nabutan ako ng kabahaan dito nung time na inassign ako dito. Hanggang baywang ng tubig. Talagang walang koleksyon syempre. Baha eh. Okay, balik ako mamaya boy, mga boy ha. Okay, nasa Kalentong tayo. Kalentong mga boy. Kalentong. Crossing ng Kalentong. Yun. Yung hinawakan ko palang branch after mahawakan ko ang San Francisco del Monte. Itong Mandaluyong branch. Itong Mandaluyong. Kalimutan ko na. Hindi ko lang naalaala na bandang dulo may crossing din ulit.
At yung kaliwa doon, papunta ng Mandaluyong City Hall. Yung City Hall nila nasa gitna ng circle. Kumbaga, yung dumadaan ng mga sasakyan, maikot. Diba? Diba, ang mayor dati dito ay si Mayor Apalos. Na ngayon ay, ano na siya ngayon? Nakalimutan ko na naman. Stigil eh, si Mayor. Lapit na tayo sa Pure Gold, Mandaluyong. Then after nito mga boy, after ng tulay ng Mandaluyong, ng tulay, Kalentong, yan na lang, ano, Mandaluyong. We're leaving Mandaluyong. Kasi papasok tayo ngayon na after nito ng Santa Ana. Diba? Santa Manila. Naka-green na yata. Yun. Pag kumaliwa ka dyan, papuntang Mandaluyong City Hall yan. Kaso diretso tayo papuntang Santa Ana. Santa Ana guys. Mga boy, kwento na naman ako dyan. Siyempre, ang Santa Ana, na-assign din ako dyan sa Santa Ana 2007. Yan yung huling branch bago naman ako pumunta ng Bicol. Nagbukas ako ng branch sa Bicol. Actually, dalawa kami ng misis ko. Inassign kaming dalawa doon para buksan ang tag-isa kami ng municipality. Ang binuksan ko sa Bicol ay bandang Albay, ang Pulangi. Alam niyo yung Pulangi? Yan, nagbukas ako ng branch doon. Ang misis ko naman ang nagbukas ng branch ng Tabaco. Tinatanong-tanong niya, ano ba yung branch na binubuksan mo? Yun nga, mga boy. Microfinance, lending. Yan. Yung lending kasi na pinagtatrabuhan ni Mrs. na kung saan dati ako nagtatrabaho doon ay isang napakalaking microfinance company. Actually, hindi naman ako yung pinakaunang empleyado nila. Pero siguro ang bilang nila ngayon libo. Kung merong siguro mga 10,000 o wala siguro 10,000, mga 8,000 na empleyado meron na company na yan. Siyempre, hindi ko pwedeng banggitin yung kung anong name ng company na yun. Doon halos yun ang ano, kumbaga doon ko nagamit yung pinag-aralan ko. Diba? Kasi alam niyo naman si Kuya Gilbert niyo, is kahit paano nagsumikap nakatapos ng pag-aaral. Pinag-aaral ko yung sarili ko. Diba? Yun nga, nung nag-graduate ako ng 2004, nag-factory ako ng tatlong factory before na ako sinampal ng ng pinag-aralan ko. At dadaan na tayo ng tulay. Matawid tayo ng Santa Ana. 2004, graduate ako ng college. Ay! Traffic! Then, nakapasok ako sa company na yun ng 2005. Actually, dapat isa ako sa mga una, pangalawang batch. Kaso lang, hindi pa ako pumayag doon kasi na yung time na yun, medyo maganda yung pasukan ko. Hindi naman ganun maganda, pero medyo magaan yung trabaho.
Janitor lang. Okay na yun. Diba? Medyo maganda yung sahuran. Minimum ng mga panahon nila. Tapos, yun nga, 2005 ako nakapasok sa kumpanya na yun. Actually, ang ID number ko doon is 48. Actually, nung bumalik ng 48, nung pumasok ako doon, tapos, nung bumalik din naman ako, noong 2012, yun pa rin naman yung ID number ko. Kasi hindi pa mababago yun. Guys, pag 48 ako. Pero, pero, pinapakanan nila. May daanan naman talaga dyan mga boy. May daanan dyan. Pero, dito na tayo sa ano. Hindi naman tayo nagmamadali eh. Saka malapit naman na tayo sa area ng San Andres City. Diba? Yun nga, pang 48 ako. Eh ngayon, ang nagtatrabaho na doon eh, almost 6,000 o 8,000 na, 8,000 na yata sila. Diba? Okay, mamaya-maya mga boy, pag alam ko ng medyo ano, hanapin ko muna yung area para may konting battery pa naman ako. 2441 ito. Ito po kami, Dito ako nakatingin. tatlo po kasi kami, ABC. Nakalimutan ko na sabihin na nasa gitna. Ah, bigay ko muna yung card. Kasi alam nyo na, makalimutin ako eh. Ito po yung card niya. May apat na ba, deworm na po siya, purga, kumbaga. Pwede namin palitan yung name niya. No? Pwede po, pagka bibigyan niyo siya ng pagkain, tawagin niyo sa gusto niyang name. Okay. Tapos ito yung kanyang vet, Apa. license vet po yan. Apa. Pero kahit license vet man yan o breeder man yan, pag dinala niyo sa vaccine, sa vet, minsan hindi ina-acknowledge, di ba? Oo. Back to zero. Oo, kasi susunod sila talagang mag-aano. Kasi ang dami ko na may askal. May askal kami. Yung mga, Mahilig dog lovers po talaga. Ayan. yung mga nare-rescue. Ito po. Ayun siya. Yan, maliit po yan. 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 Okay, wait lang sir. 1, 2, 3, 4, 5. Kasi meron kaming mga ano. Okay. Anong oras na mga boy? 6:35 na. Na-rehome na natin si Natoy kay Ma'am Jaja. Okay. Hindi ko yata nakuha ang lahat ng pag-uusap namin kasi biglang nag-clean up or napuno agad yung aking storage. Mga boy, tingnan natin kung matatandaan ko pa yung branch namin dito. Malapit lang to sa branch namin, malapit lang sa barangay. Natin kung kaya natin ito. Okay. Sana malukit ko. Alam niyo ba malapit yan sa bahay niya, no? Yung branch na yan, malapit yan sa bahay ni Sitas Astal. Kasama ko ng Along Daribes. Sinasabihan lagi na babaeng walang balakang. Daming alam eh, no? Pero hindi nga, yun ang tawag sa kanya. Tapos ang bahay niyan, mga boy, ang tangkad na babae. Ang bahay niyan, laging bukas yung ilaw. Yung bahay niyan is bahay yata ng magulang niya. Tapos, bukas, napakaliwanag. Hindi yan pinapatay dahil ito si Sita sa Stalis parang takot. Lalo pag isa lang siya doon sa bahay or kasama yata niya yung kuya niya. Yun. Isa nakita ko na yon. Na good morning pa nga ako one time doon naglalakad siya. Napakagandang babae. Ang ganda tapos ang tangkad. Sabi ko, ganda pala nito. Diba kulot ang buhok nun. Sabi ko, good morning madam. Umaga yun. Habang naglalakad.
Tapos kakape. Sana malukit ko siya ulit. Hindi ko yun eh. Check natin ha. Sana makita ko. Pero parang yun yung kahanto eh. Oh, yun sabi ko na. Hindi ko na kasi siya kabisado. Dito tayo. Tingnan natin mo. Hindi naman dumaan dito. Hindi ko alam ha. Malulukit ko pa siya. Sana malukit ko pa siya. Maliit na skinita lang yun eh. Parang mali ako ng kanto. Pero may alam ko may paikot yun. Nakapatunayan ko lang sa inyo. One time in my life, napunta ako dito. Na-assign ako dito. Sana hindi pa mapuno yung battery. Hindi nga tayo. Oo. Hindi na alam talaga. Sana naman pagbigyan ako na malukit ko ado siya. Balik tayo mga boy. Para hindi yata dito. Balik tayo. Kanan tayo dito. Ito, kanan tayo dito. Tapos kakaliwa. Wala na yung bahay ni Madam. Ito nga yun, wala na. Ito yung dito. Alam ko dito yung banda ko. Kaso wala na. Yan. Ito yung bahay ni si Tastal. Kaso wala na. Pinayuan na. Ito yung branch namin dati. Ay yung branch namin dati. Ito mismo yung equipment. Yan. Ito mga boy. Ito yung branch namin dati. Na-assign ako dito. Diba kabisado ko pa? Yan yun. Dito ako nag-office ng 2007. Tayo, tinitingnan na tayo ng may-ari ng bahay. Wala talaga. Kung hindi man to, ito siguro. Ito kasi parang bago eh. Wala na. Pero anong pabuhay pa si Tastal? Yan. Yan yung bahay. Diyan ako galing dati. 2007 po. Ako na-assign dyan. Sandali lang din naman ako. Tapos yun nga, isa kami sa mga pangalawa. Yung kasi, nung pumunta kami ni Miso sa Bicol, para magbukas ng branch doon, nagbukas na ang Daraga sa Caligaspi. Kaya nung kami naman, kaming dalawa, binuksan naman namin yung Pulangge, ako, at siya naman ng Tabako. Yung lugar na yan, sa Pulanggi na yan, talagang very memorable ako. Sa akin din ang lugar na yan, mga boy. Alay nyo, mga kwentuhan natin habang nag-home ako o nagpe-transport ako, maikwento nyo magkwento kung bakit very memorable sa akin
yung lugar na yan. Hindi ko lang din alam, baka hindi rin ako payagan ni Mrs. na ikwento yan. At pag nakita ng in-upload ko, baka magalit. Isa yan sa pinaka ah, madilim. Nahirapan talaga kami ng panahon dyan. Isa yan sa mga challenges magpatibay ng pagsasamahan namin ni Mrs. Hindi tungkol sa pamababae mga boy, hindi. Okay mga boy, baka malobat ako. Off ko muna. Okay mga boy, palalagpas ko ng crossing ng Kalentong. Sana bukas pa yung siopaw. Nagyabang na kasi ako kay Mrs. na kung gusto niya ng pasalubong ng siopaw. Tapos, sarado na pala. Hindi pwede yun. Kailangan naputan natin yan. Sana bukas pa siya. Ano, nakita niyo yung dati kong sila office. Parang bahay lang talaga sila. Kasi actually, nangungupahan lang yan sila. Tapos, yun lang. Kasi yung sa taas, 2 kwarto yan. Usually, 2 kwarto lang noon. Pero ngayon, pag naghahanap ng branch, 3 o 4 na kwarto. Kwarto ng mga boys and kwarto ng mga girls. Then separate ang kwarto ng mga supervisor. Sana bukas pa siya. Ay! Wala, sarado na. Ayan po yung, yan yung siopaw. Sarado na. Wala na. May siopaw. Paano kaya yan? Nagsabi pa naman ako kay Mrs. Yari. Okay mga boy. Wala tayong magagawa. Sarado na yan. Bili na lang tayo ng ibang pasalubong. Ay nako. Yun na rin siguro sana magiging dinner ko. Kaso lang, yun nga, hindi natin nabutan. Kaya, better luck next time na lang. Nakatalo din kahanan. Kaya daan na kasi ako dyan eh. Tapos hindi ako nakakabili palagi. Siopaw. Pag nasa Bukawi Pet Market din ako, pag-uwi ako, bibili ako ng siopaw. Diba doon sa may kanto, tatawid lang kayo, di ba? Merong siopaw dito. Bibili ako doon. Yung malaki na, syempre, malaki tiyan ko eh. hindi sapat sa akin yung maliit. Pag maliit, 2 bibilin ko. Pero pag malaki, unap na sa akin tayo kaano. Wala eh. Ayun talaga eh. Okay. Okay tayo. Mamaya yung sunod na vlog ko, hindi pala, sunod na video ko, sa bahay ng mga boy, yan sana ako mag-ano ng bagong video, kaso lang, yun yan. Okay, available pa tayo doon. Available natin si Noli. Hindi na nakipag-usap kasi sa akin yung isang taga Tansa, Cavite. Medyo tumawad tapos nalaman ko taga Tansa, Cavite. Sabi ko, ito yung pet transport fee na kailangan niyang bayaran. Alam ko naman tumawad na nga sa di ba? Sa price ng job eh. Sabi ko sa kanya, ma'am, kung meron kayong pwede, mag-meet up tayo ng Las Piñas para wala kayong pet transport fee na lang. Bigyan kita na lang ng discount dun sa dog. Sabi niya, meron daw siyang, hintayin na lang daw niya tawag niya or chat niya kasi yung pera daw sa boyfriend pa niya, nasa Marikina. Sabi ko, ma'am, madam, mas okay lang din po yun kung sa Marikina kasi pwede naman ihatid ko si Noli after ko mahatid yung si Natoy. Ngayon nga, mga boy, pag ako nakauwi doon, kung talagang kinuha niya, diretso ako ng Marikina. Kaso nga lang, di na talaga nag-reply. Nag-chat ako sa kanya, never seen nang nangyayari. Pero okay lang, ganun talaga ang buhay. Siyempre naman, baka di sila kasundo ng kanyang toilet na biling si Noli. Okay lang din naman yan para may madala ako sa
grotto bukas. Dali ang dadalhin ko sa grotto bukas, si Noli, si Nice, saka si Monmon. Si Monmon po ay iano ko na, iano ko na rin. Ayaw ko man kasi ganda-ganda ni Monmon talaga. Ang taba-taba na rin niya. Kaso lang, natakot na rin ako kasi nga, baka magkaroon na naman ng problema sa amin. Pasakit na naman. Then, hindi nga talaga minsan nakakasikaso. Pahig na rin ako. Nalagaan ko yun mga boy. Talagang pinagaling ko yun. Ang kagandahan kay Monmon, palakain. Ngayon, sobrang ingay na. Sobrang ingay. Kain ng kain. Sobrang likod. Kaya nakakamiss. Kung sakaling mayroon na siya sa iba, pero okay na rin yan dahil tingin ko mas mapapaganda siya doon. Mas mapapaganda yung kalagayan mo doon. Okay mga boy, kakaliwa ako dito. Kakaliwa ako, ilusot na naman ako ng Aurora Road. Tapos kakanan tayo. Para makarating tayo ng Cubao. Bago mag-Cubao, kakaliwa na naman tayo. Doon sa mga pupunta ng simbahan bukas sa grotto, pero dalawin nyo naman kami doon. Diba? Try nyo na kung mayroon na kayong gustong kunin o bilhin sa pagkuha nyo ng 14 month nyo. Tingin-tingin na kayo doon. Mabibili nyo rin sa wakas. Yung matagal nyo nang tingnan, mabibili mo na rin sa wakas. Dami kayo ng dito. Dami kayo na. Okay mga boy, 30 plus na lang yung battery ko. Baka magkaroon ng emergency daan. Hindi ako makatawag o makachat. Maya na lang ulit, pagdating ko sa bahay, mag-update ako or last video ko para sa vlog na to, para sa pagre-rehome natin kay Natoy. Wait pa, Papia. Papia. Okay, Aurora Road na tayo. Tuloy-tuloy na to mga boy. Sige mga boy, baka malobat ako. Dinner na kayo. At drive lang ako. Okay mga boy. Bye-bye and peace! Okay. Good evening mga boy. Almost 10:30 na po ang gabi. At kararating ko lang galing doon sa pag-rehome kay Natoy. Medyo pagod na pero marami pang ihahanda para bukas dun sa ano natin, pet market natin sa grotto. Okay, sana madalaw nyo kami doon at makamusta kung sakali may pambili na, bili-bili na rin. Okay, salamat sa pagsama nyo sa akin doon sa mga nanonood. At pasensya na, alam niyo naman, sobrang kwento talaga ni Kuya Gilbert nyo. Yun lang kasi yung kahit paano gising ako pag sa daanan. Kinakausap kayo, kahit hindi kayo maka-react dahil syempre, video lang naman yun. Yung laki ng eyebag ko, puyat pa yan. Kung mayang alas 2 pagising yan. Diba? Ganun po talaga. Alas 2 kami gumigising pag pupunta kami ng pet market. Then bagong araw ng pet market, sobrang asikaso yan dahil papaliguan mo yung mga, syempre yung mga pets mo,
Siyempre, pag hinawakan niya ng mga gustong tumingin, kailangan mabango. Diba? Maraming preparation kaming ginagawa. Meron talaga. Tapos gising ng umaga, pagdating doon, asikaso maghapon yan. Maaga pong gising na naman, babiyahe, di ba? Ako, taga rito lang ako, bandang Caloocan, paano pa kaya yung mga malalayo, di ba? Kaya ganun talaga kami iba. Tapos, may nagdadra pa nga minsan, bakit maaga naman kami gumising ah? Ginawa namin lahat ng preparation ah. Ba't ka wala kaming benta? Pero ganun talaga mga boy. Pero kaya nga, laki pasalamat namin sa mga vloggers na kahit wala kaming benta, pagdating ng hapon, gabi, okay na bukas, maraming nag-i-inquire sa amin sa online. Talagang laking tulong sila sa amin. Okay mga boy, pahinga na kayo. Ako may ipiprepare pa ako ng mga gagamitin namin para bukas. Okay, maraming salamat. God bless. Ingat lagi. And see you next vlog. Salamat. Peace.